Unang araw ng kampanya at binanatan agad ni Pangulong Bongbong Marcos ang nagdaang administrasyon. Binira ng Pangulo ang Oplan Tokhang at ang pagiging maka-China ng dating Pangulo at kanyang mga kaalyado. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanya mga pambato sa pagkasenador sa kanya mga kababayan sa Lawag, Ilocos Norte. Personal na ikinampanya ng Pangulo ang 12 kandidato ng administrasyon sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ang Pangulo tila ganadong magpasaring sa kalaban. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Pagmamalaki pa ng Pangulo, maganda ang record ng kanilang senatorial candidates, hindi gaya ng iba. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala rin daw sa mga admin bet ang pumapalakpak sa China sa gitna ng pangaagaw sa ating mga isla. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Tila pinaringgan din ng Pangulo ang isang partikular na kandidato. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pugo. Matapos magsalita ng mga kandidato, itinaas mismo ni PBBM ang kanilang mga kamay. Ang kapatid niyang si Senator Amy Marcos na hindi tumalo noong proklamasyon, kusang lumapit sa Pangulo at nagtaasan din sila ng kamay sa campaign rally. Bago ang kick-off rally, nagpapresko ng mga pambato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Kami lahat nagkasundo nung minungkahi na dito yung kick-off ng proclamation rally sa Ilocos para ma-emphasize yung suporta ni Pangulong Marcos kasi Solid North. Hindi ko naman po hinihiling na mag-number 1. Payag na kami mag-number 1 si Manang Amy. Kung pwede po kami lahat number 2. Salamat po. Karamihan sa mga pambato ng administrasyon pasok sa top 12 na mga survey. Puwera lang kina Senador Francis Tolentino at Benher Abalos. Kung kailangan po hilain yung iba, we have to do that. Kailangan po itulak yung iba, pataas. We have to do that. It's a coalition. It's a force that we need to be united. I pray every night that all the 12 na binanggit na Pangulo ay makasama. Honestly, I pray to God. Malaking tulong daw ang pag-endorso ng Pangulo. Mabigat ang endorsement ng Presidente. Andyan yung mga iba't ibang mga regional areas na makakatulong talaga eh. So talagang ang laki ng chance. Tikom naman ang bibig ng ilan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil kailangan daw muna nilang manalo bago magkomento. Mula rito sa Lawag City, Ilocos Norte, nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.